ay sagrado. Ang pagkilala sa pangalan ng Panginoon Diyos ay sagrado. Kung tapat kayong pinaglilingkuran, ang tapat at higit pa sa tapat. Naramdaman ba ng Wawi Market yung tapat kang pinaglilingkuran at higit pa sa tapat? At ano yun? Ano yung higit pa sa tapat? Magkatapat nga lang kami dalawa na ako'y kusyali. Hindi ko siya naramdaman na naging tapat siya sa mga taong bayan. Hindi na yun Maging tapat talaga siya sa sarili niya para bawat ibibigkasin ng kanyang mga labi. Ano mang itong tamis at bakla at pait, sana ito'y ginagawa niyang makatotohanan. Yung paghimas niya sa ribulto ng mahal na Panginoon at Birhen, sana may meaning yun. Hindi pakitang tao lamang. Napakahalaga na maramdaman ng mga Wawi vendors na siya ay bilang ina ng lungsod ng Pasay ay panindigan niya ang salitang tapat po kayo pinaglilingkuran. Mabigat po sa akin ang ginawa niya. Dahil hindi naman ako ang pinupurhisyo niya. Nang-aasar lang siya. Kaya lang hindi niya tayo maasar. Pero syempre, bilang mga tindero na nandito sa private, na hindi tayo nakakasagabal sa traffic, hindi katulad ng mga nakabangketa na meron nga rito sa tabi natin, hindi compliance, walang CR. Saan sila nagsisira mga vendor dyan sa Barangay 97 Market? You see? Ano ba naman to? Compliant daw yan? Ay walang CR? Talaga namang tapat namang talagang niloloko lang tayo. Miss Imelda Emmy Calixto Rubiano, buksan mo ang puso mo. Bilang ikaw ay isang ina na tapat na naglilingkod sa mga tiga-Pasayenyo, dapat po bigyan nyo ng permit ang Wawi Market, mag-penalty kung dapat mag-penalty. At pag dumating ang dokumento namin na nagko-comply kami, ay tanggapin ang inyong mga tauhan. At sabihin na diretso kung ano ang kulang, hindi yung isa-isa. Ibig sabihin, niloloko lang niya tayo. Na kayo'y nagsabi na makikipag-usap kayo dahil gusto kayong kausapin. Na-set up kayo, ano? Hindi po namin alam. May sinabihan sa inyo isa. Dahil nakita niya, nagbibideo. Ang sabi nila, bawal mag-video. Pag nag-video ka, ididimanda kita. Pero sila, giling yung kanilang video. No? At pinagaganda pa niya yung kanyang salita. Pero pinutol niya yung salitang, kung kayo ay, ano sabi sa inyo? Matuto kayong mamaluktot. Habang ang maiksi, ang kumot. Tapos, hindi rin niya pinakita sa video. Ano sabi niya? Mga sinungaling kayo. Di ba? Huwag kayong mag-alala. May kopya ako ng video. Original copy, walang putol. Meron po kaming kopya ng inyong mga salita. Ano ang ginagawa niya pag kayo nagko-komento? Di ba binabago niya usapan? Iniiba niya. Hinihilis niya usapan. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi niya alam ang tamang isasagot sa inyo. Kung ako ang alkalde ng Luzon ng Pasay, hindi ko kayo pahihirapan. Bakit? Obligasyon ng gobyerno na bigyan na magandang buhay ang kanyang nasasakupan. Hindi ko gagawin na maging resable. Ano ba yung Tagalog doon? Maging mahirap ang buhay ng bawat isang Pasayenyo. Ano po? Miserable. Kaya medyo awit Kastila ang ate. Kaya po, na nagsasalita kayo,
sabog ang luha ko. Lalo ko naramdaman ang awa ko sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo. Nagagalit ako dahil gusto kong itama ang lahat para sa inyo. Pero ano sabi ko sa inyo? Habang ako'y nagagalit, pasalamatan niyo ako. Dahil mahal ko kayo. Yan ay haplos ng isang magulang at ng isang kapatid na nakakatanda sa inyo. Huwag niyong isipin kalupitan o kapabayaan. Alam niyo naman na sa korte na itong usapin ito. Kaya limitado lang ang pwede kong sabihin. Kanina gusto ko na sumama, pinigilan lang ako. Dahil gusto kong magsalita. Kung ako'y magsasalita, simple lang ang sasabihin ko. Dahil natumbok nyo na siya. Nasabi nyo na ang dapat nyo sabihin, hinangaan ko. Kayo, napakagaling ng inyong spokesperson. Rosalie, hindi ka lang masarap magluto. Masarap ka pang magsalita. Isa lang po ang sasabihin ko kay Miss Imelda Rubiano. Miss Imelda, o Amy, bigyan mo na kami ng mayor's permit to operate. At lahat po ng vendor namin, yung kaya magbayad, kukuha na rin po ng mayor's permit. Dahil sila po ay may mga DTI na po. At kung meron pa po kami kulang, magko-comply kami. Pero kailangan mag-issue muna kayo. Meron po kayong rules sa inyong opisina ng BPLO na pag-renewal, ang kailangan nyo po, last payment, insurance. Yun lang po ang nilalagay nyo doon. O ano pa man na nandun, wala po kayo nakalagay doon na kailangan namin ng building permit and occupancy permit. Wala pong ganon. Ibig sabihin lang po, sinungaling po kayo. Pumunta kayo sa website ng BPLO sa renewal. Wala din pong nakalagay na kailangan nyo mag-submit ng building permit and occupancy permit. Yung ibang kumukuha dito, sila Ate Nene, di ba hindi kayo hinihingian? Wala, di ba ho? Hanggang ngayon po, wala pa ho. Pero, kung kayo'y malaking kumpanya o opisina, at bagong tayo kayo, required po na magbigay kayo ng building permit and occupancy permit. Kung malaking negosyo. Pero yung mga maliliit, hindi po kailangan yan. Dapat ang gobyerno ay mapagkaibigan o mabait sa mga negosyante. Sapagat ang mga negosyante ang nagbibigay ng kita ng City Hall na para nila gastusin, para ibayad sa mga swelduhan, sa mga ginagamit nilang kuryente, tubig, maintenance. Kaya sino ang nagpapasweldo sa nakaupo ngayon? Tayo mga taxpayer. Kung pwede nga lang po, wag tayo magbayad ng 2 taon. Tignan natin kung ano mangyayari sa gobyerno ng Calixto. Wala silang project. Wala silang sweldo. Wala silang yun lang pakapit ako sa bulsa ko. Ma'am, si Halika, Rosalie. spokesperson natin.